ay hindi kayang tumbasan ng pera o hindi matutumbasan ng anumang pera o salapi. Wala kang identity, kaya nangangapa ka. Hey, what's up guys? Vlado Motor here mga ropa. So yun, bago tayo umuwi, meron tayong mga sasagutin na katanungan. So ito yung message ni Ropa natin. Matagal na itong message niya. Actually nagpapabati siya ng happy birthday. Hindi ko napansin. Ito, sabi niya, good afternoon Ropa, pa-shout out naman, birthday ko ngayon. Happy birthday Jericho. Anyway, I have two questions. How to handle stress sa work, toxic work environment, and last, overthinking. So si Ropa, tanong niya is kung paano daw ma-handle yung stress sa work, toxic work environment, and last, overthinking. Tapos meron pa siyang isang tanong, ano masasabi mo sa relationship ni Tito Mikey at CK if you know them? Yun lang, sana masagot. Ride safe always Ropa. Much love. Wow, okay, sagutin natin yan sa biyahe natin. Tara. So yun, ulitin ko sa'yo Ropa, wala ka sa tamang lugar at tamang kumpanya. Kasi kung ganyan ka na natutoxican ka sa trabaho mo, tapos toxic na yung trabaho mo, nag-overthink ka pa. So ganito Ropa, lahat ng yan may control ka. Pwede ka umalis dyan, okay? Kung stress na stress ka na, huwag mong hayaang kainin ka ng stress. Tapos ang tanging nakukuha mo lang is 695 pesos. Pero kung let's say malaki naman yan, talagang nako-compensate naman, or talagang worth it naman kahit papaano, then tagalan mo muna. Di ba? Tagalan mo muna bago ka maghanap ng ibang trabaho. Hindi mo naman kasi sinabi kung gaano ka nakatagal dyan, di ba? Kung sinabi mo gaano ka nakatagal dyan, ang tanong ko sa'yo, ba't tumagal ka ng ganyang katagal? Let's say 3 years ka na, 5 years ka na. That's my question. Na-stress ka pala, tapos toxic yung environment, ba't ka tumagal ng 5 years? Pero let's say, for example, bago ka lang, ang sasabihin ko naman sa'yo, masyado ka naman yata gusto mo kagad komportable ka sa ginagawa mo or sa ginagalawan mo. Siyempre, ikaw ang makikisama. Pero, hindi mo sinabi sa akin, kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung dalawa na yun. Diba? Pero ang pinakaano dyan, kung talagang na-stress ka at tingin mo, hindi mo kinakaya, then much better na umalis ka. Walang pinagkaiba sa isang relationship yan. Gets? Kasi kung nasa relationship ka, tapos na-stress ka rin, tapos alam mo na hindi maganda na, toxic na, then bakit ka magstay? Di ba? Mga Ropa, ganito lang. Hindi mo kailangan magstay sa isang relationship kung alam mo na talagang hindi na worth it. Kasi yung, okay, ganito Ropa, yung stress, tsaka yung mapagod ka, yung mag-overthink ka, kasama yan eh. Pero pag ginawa mong habit, puta, yan na mali. Gets nyo? Hindi natin maiiwasan yung mag-overthink. Kasi nga lalo na pag hindi mo nakikita na nagpe-perform ka, or nakikita mo na napapabayaan mo yung trabaho mo dahil hindi mo kaya yung pressure sa trabaho, yung stress sa trabaho, then mapapa-overthink ka. Di ba? Maiisip mo, ano ba yung silbi ko dito sa kumpanya na to? Or ano ba yung nakakukuha ko dito sa kumpanya na to? Puro 695 lang. Kumbaga yung trabaho ko sobrang hirap, tapos 695 lang? Tapos naging OT ko libre? Di ba? Pero kadalasan mga Ropa, ito nakikita ko ang pagtatrabaho, yan yung stepping stone natin eh, para makita mo or ma-build mo yung confidence mo. So part of your milestone na nagtatrabaho sa ibang kumpanya, at dapat kasama sa goal natin na panandalian lang yun. Okay? Hindi siya lifetime. Kasi mahirap din maging lifetime mga Ropa. Gusto nyo ba yun? Na nagtatrabaho ka for the very long time, or yung buong buhay mo inaalay mo na sa kumpanya, ayaw mo rin naman nun, di ba? At hindi rin maganda yun for you kasi feeling mo walang growth, di ba? Pero let's say meron ka namang outside your job na may ginagawa ka at alam mo yun yung pang long term, then okay pa rin na magstay ka sa ganyang trabaho mo. What I mean to say is kung hindi ka super stressed or kung hindi ka super toxic. Usually ganito mga Ropa, kaya tayo nag-overthink because of our job as well, di ba? Nandyan yung pag-overthink mo na ano kaya nangyari pag nag-resign ako, saan kaya ako pupunta, ano kaya kumpanya i-applyan ko, di ba? And alam ko, laging may fear. Takot tayo na mag-resign kasi baka mamaya yung pupunta natin mas toxic pa o hindi rin pala ganun kaganda. So talaga masasabi mo it's a failure. Which is, ganun talaga mga Ropa. At some point in our life, being a fucking man, yung mga failure natin o yung mga rejection natin sa buhay, doon nabubuo yung karakter natin. Ulitin ko mga Ropa, sa mga putang ina hindi takot mag-fail o hindi takot ma-reject, tangina, wala kayong bayag.
Di ba? Regardless kung general ang tatay mo, regardless kung senador ang tatay mo, regardless kung nasa politics ang pamilya mo, kung ako't mag-fail, hayop ka, then wag mo kaming angasan. Gets? Kung alam mo na talagang inispoiled ka ng magulang mo, puta, matakot ka. Why? Kasi hindi mo kayang mag-build ng confidence at ng karakter, Ropa. Kumbaga, wala kang identity kahit matanda ka na. Maraming ganyan mga Ropa, tumanda ng walang identity kasi ang tanging nakikita sa kanila is yung magulang nila. Anak to ni ano, anak to ni ganyan, anak to ni ganon. Di ba? Kumbaga, hindi ka nakikilala sa mga ginawa mo. Nakikilala ka lang dahil sa magulang mo o sa angkan mo. Gets? Kaya nga yung ibang mayayaman o galing sa mayamang pamilya, anong ginagawa nila? Hindi ko itutuloy yung pagiging politician sa magulang ko. Hindi ako magtutuloy niyan. O yung business namin, hahayaan ko sa ibang kapatid ko yan. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa. Gusto ko na masasabi ko na ako ang nag-build sa sarili ko. Look at Vico Soto. Di ba? Hindi siya nag-artista. Yung mga karamihang anak ng celebrity, karamihan sa kanila ayaw nila. Di ba? Because alam nila magulo. Or pwedeng ayaw nila na laging hatak yung pangalan ng pamilya nila sa kanila. Pero okay lang naman yun. Stepping stone mo yun. Walang problema. So ibig sabihin, makakagalaw ka ng maayos kasi kilala yung pamilya mo eh. Di ba? So, pwedeng magkaroon ka ng ibang treatment kung anak ka ni Robin Padilla, kung anak ka ng isang politician na sikat, kung anak ka ng isang celebrity na sikat, then pwedeng matulungan ka nila kaagad na maabot mo yung pangarap mo or mas may ibang klaseng treatment ka. However, syempre, kahit na may ganong treatment na special ka or kahit nakilala yung pamilya mo na isa kayong political dynasty or kahit nakilala yung pamilya mo, syempre iba pa rin yung outcome na gagawin mo. Kasi kung hindi ka talaga magaling, then lalabas at lalabas yun at pwedeng, eto nga pressure nga yun no. Eto mas matindi, pressure yun. Tatay mo, celebrity na sikat. Tapos pukinang na talent mo, basura. Diba? Tatay mo, politician, congressman, naging senador, o naging mayor sa lugar nyo. Tapos ikaw anak, putang ina, wala kang kwenta, nagdadrugs ka. Diba? Or puro trouble ka. Kasi nga, tang ina ka, na-spoiled ka. Wala kang identity, kaya nangangapa ka. Yung akala mo, kilala tatay mo, cool ka kahit manggulo ka. Yung akala mo, anak ka ng general, may pangalan ka. No, hindi. Wala kang kayang patunayan, Ropa. Kung yung pangalan na daladala mo sa magulang mo at wala ka namang ginawa para sa pangalan mo, Ropa. Kaya wag tayong mag-angas kung wala naman kayo na-build na karakter sa buhay nyo. Ulitin ko sa'yo, Ropa. It's okay, sa mga Ropa ko, it's okay to fail. It's okay to be rejected ng maraming beses. Dahil dyan mabubuo yung karakter mo at mas dyan tataas ang confidence mo. Gets? Yaan yung mga bagay na priceless, na hindi kayang tumbasan ng pera o hindi matutumbasan ng anumang pera o salapi. Dahil kung ano ang nakikita sa'yo ng tao, ibig sabihin, yun ang pinakita mo at yun ang nakikita mo sa sarili mo. Ulitin ko, kung ano ang nakikita mo sa sarili mo, yun ang nakikita sa'yo ng karamihan tao. Okay? Kung paano mo binild ang sarili mo, ganun ka makikita ng ibang tao. Okay? Pero hindi natin sinasabi dito na mahalaga ang sasabihin nila. Pero mahalaga na marami kang na-inspire na iba. Maliwanag ba mga Ropa? Ulitin ko sa'yo, Ropa. Wala ka sa tamang lugar o sa tamang environment kung ganyan ang mapifeel mo. Kung nag-start ka na or matagal ka na nag-overthink because of your job, then you need to fucking live. Okay? Huwag mong isipin na magpe-fail ka. Ang isipin mo, kailangan mong makahinga.
Gets? Hindi naman ibig sabihin na nag-resign ka, ibig sabihin tapos na or wala ka na magagawa, Ropa. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, mga Ropa, hindi mo kailangan na sikat na magulang or mayaman na magulang para lang makabuild ka ng sarili mong karakter or para lang maging confident ka. Usually, kung sino pa yung kilala yung magulang or sikat yung magulang, sila pa yung actually mababa ang self-esteem or yung confidence. Why? Kasi nga pressure sila. Gets? Or kasi nga na-spoil sila. Yun ang mas malala. Yung in-spoil ka ng magulang mo at ang outcome nun, naging basura ang ugali mo. I'm not saying na lahat ng na-spoil is talagang tinamad sa buhay. I'm not saying that. But may mga taong alam natin na masyadong spoiled, na wala nang ginawa sa buhay, kung hindi mag-abang na lang kung anong mangyayaring maganda sa buhay nila. Yun na nakakalungkot, mga Ropa. Di ba may kasabihan nga, puta spoiled to, kaya ganyan yan, di ba? Anong minalaman na pagiging spoiled? Well, may epekto yun. Ikaw ba naman mas spoiled, di ba? Walang pinagkaiba sa mga babae na maraming nakukuha atensyon sa mga kalalakihan. Anong tingin nila sa karamihang kalalakihan? Sila yung may leverage or sila yung dapat habulin or dapat itrato sila ng parang prinsesa. Ngayon nakatagpo sila ng lalaki na talagang malupit, may confidence, mataas ang self-esteem, talagang yung masasabi nila na kailan ako nakakilala ng gantong lalaki, I like him, or mas doon siya nababaliw. Kasi akala niya lahat ng lalaki pare-pareho. Well, majority ng mga lalaki simp, majority ng mga lalaki white knight, majority ng mga lalaki nice. Kaya kapag hindi tayo umalis doon sa pwesto na yon, kasalanan natin yun. Okay? Unang-una, paano ba tayo umalis doon? Kailangan mag-put ng boundaries. Kailangan mo i-raise yung standard mo, Ropa. Yun lang. Wala nang iba. Dahil doon mag-i-start ang lahat. At doon mo marirealize kung gaano kahalaga yung mga ginagawa mo bilang lalaki sa mundong ito. Lalo na kung marami ka na na-provide, Ropa. Okay? So, sa'yo, Ropa, kung gusto mo na mag-resign dyan, pero sorry November pa pala yung message mo. Ngayon ko lang nabasa. So, pasensya ka na. So kung nag-resign ka na, good, balitaan mo kami, you can message me, Ropa. Pero kung hindi pa, then mag-isip-isip ka. Kung ganyan pa rin ang nararamdaman mo or ganyan pa rin nangyayari sa buhay mo, then mag-isip-isip ka. Pero kung hindi na, nakapag-adjust ka na, then tuloy mo lang. Okay? So ano tayo gawin natin dito? Pag puro stress ang nararamdaman mo or majority na nangyayari sa buhay mo, puro stress or kasama mo mga toxic people, maybe you are not at the right place. Alright? Pero tandaan nyo yung stress tsaka yung problema, yung pag-overthink, kasama yan. Kahit na gusto mo yung ginagawa mo. Pero at least, that's a good problem na tinatawag. Diba? Yung ano pa yung gusto mong gawin para mas mag-improve pa yung ginagawa mo. Yun yung good problem. Pero kung stress ka dahil sa mga putang inang kasama mo dyan, then mag-isip-isip ka. Kailangan mo alagaan yung mentalidad mo, Ropa. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Okay? Show love, peace out, and be fucking mysterious sa mga Ropa.